Praise God po. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Ngitian po natin ang ating mga katabi. Yan po. Pinagpala na po tayo ng Panginoon. Amen. Saglit pong ito ay tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihang loob mo, sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, sa mga provisions mo, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon. Tunay ka mabuti, tunay kang dakila, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa gabi ito ay muli ay maranasan ka namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay mapagpala kami ng iyong mga salita sa gabi na ito. Ipuin mo nga, Panginoon, ang mga kapatid ko, Lord God, na makikinig ng iyong salita, Lord God, maging, Lord God, sa online, Panginoon, sa pag-upload, Panginoon, ng videos na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kaluluwa na maaabot ng iyong salita, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong anak na gagamitin sa gabi na ito upang kami ay pagpalain at paspasan mo rin ang kanyang buhay, Panginoon, upang maihatid niya ang nais mong sabihin sa amin, Panginoon. At ang mailabas lamang ng kanyang bibig, Panginoon, ay ang iyong mga salita na nais mong sabihin niya, Panginoon, para sa amin lahat, Panginoon. Paspasan mo nga, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, sa gabi na ito, Panginoon, at maging sa mga kapatid namin na wala rito, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, at naniniwala kami na ang katagumpayan po ng gabi na ito, ang katagumpayan ng gawain na ito, Panginoon, ay dahil sa iyo lamang, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, dinadakila ka namin, Panginoon, dahil kasama ka namin sa gabi na ito, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa banal mong Espiritu, Panginoon. At Lord God, sa iyo ang kapurihan, pagdakila at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Masaya po ba kayo na naririto tayo ngayon? Di ba po, nang muli ay mararanasan natin ang presensya niya. Di po ba? Kaya po ngayon ay sama-sama natin siyang pasalamatan dahil kailanman ay hindi niya hinayaan na tayo ay mag-isa. Amen po. Kaya po, sama-sama po nating awitin, Diyos na makapangyarihan.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Aming manlilikhari, Panginoon. Simula, Lord God, nang kami, Lord God, ay napunta sa isipan mo, inihanda mo na ang lahat ng bagay, Panginoon. At maging hanggang ngayon, di mo hinayaan kami mag-isama. Kaya purihin kag pasalamatan, Ama. Itaas ang iyong banal na pangalan. Sumubol ang liwanag na buo ang sinagtigan mula sa kawalan. Mga bakas ng simula hanggang dulo ay pinali na iyong itinagdag. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, manlilihan, hari ng langit at kalibutan, nilikha. Hari ng langit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikhari, patuloy ang liwanag sa pagkakabuhay sa kilang lumagang. Ang obra mong ipinunah hanggang dulo ay kinali na iyong tinagdag. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, nilikha. Hari ng langit at kalibutan, nilikha. Hari ng langit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang nalimikha, hari ng langit at kalibutan, nilikha. Hari ng langit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikhari, manlilikhari.
Oh, sa iyong lahat ng papuri. Oh, Jesus, salamat po. Purihin ka namin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Ama. Kung gaano ka katapat noon, Panginoon, bago pa kami mabuhay, Lord God. Lord, ang katapatan na yun ay nananatili, Panginoon. Hindi nagmamaliw, Ama. Hindi nagbabago, Panginoon. Palagi namin nararanasan na para bang unang beses namin itong naranasan, Panginoon. Tunay na sariwa, Ama. Tunay na napakasarap, Panginoon. Tunay na isang malaking regalo, Panginoon, upang maranasan ng katulad namin, O Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal, Ama, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Ama, hindi mo lang ito basta ibinigay, kundi binuhos mo ito, Panginoon. Ibinubuhos mo ito sa amin, Ama. Kaya naman, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Sa iyo namin iniaalay ang lahat ng awitin, ang lahat ng pagpupuri ito, Panginoon. At paulit-ulit, araw-araw sa aming buhay, Panginoon, hindi kami magsasawang sambahin ang iyong banal na pangalan, O Panginoon. O pinupuri ka nga namin, itinataas ka namin at pinasasalamatan, Lord God. Ikaw lamang po ang aming kinikilala bilang aming hari, bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, O Panginoon. Tanggapin niyo po ang lahat ng pagpupuri ito, ang pag-alay ng pagsambang ito, Panginoon, inaalay namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ng mga Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang gabi po sa inyo lahat po rin po, Panginoon. Ayan, muli po akong nakatayo sa inyong harapan para po makapagpahayag ng salita ng Diyos at purihin ng Diyos. Midweek service. Okay. Ngitan niyo po muna yung mga katabi. Ayaw ngitan. Gusto niyo bang lumiti ang katabi niyo? Sabihin mo sa kanya, ang bata mong tingnan ngayon. Gumagawa ko ka ngayon. Gumaganda ka ngayon. Diba? Ang ngiti yan. Kaya, so, purihin ng Panginoon, mga kapatid. At sa gabi pong ito ay muli po tayo makinig ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay may pamagat na The Price of Pride. Paano mo malalaman na ang isang tao ay may pride? Ako simple lang, mga kapatid. Malalaman ko na ang isang tao may pride. Pag tinanong ko kung may pride siya, pag sinabi niyang wala, may pride yun. Amin o ba? Alam niyo, mga kapatid, ang pride ang medyo pang yung aking buhok ay nililipat. Ang pride do ang pinakatusok sa lahat po ng kasalanan ng tao. Nakasubtle sin of man. Madali po kasi ito makapasok sa puso ng tao nang di niya alam. Hello, tulad ng binanggit ko po kanina, pag sinabi mo, ay wala akong pride, may pride. Sabi po ng Santiago 4:6, ngunit sapat ang biyayang binigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinaawaan niya ang mapagpakumbaba. Ang sabi naman ng Matthew 23:12, ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay binababa ng Diyos, at ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. So, matisalita sa mga talata kung yan ay sinasabi na hindi pwedeng palampasin ng Panginoon ang kanyang uri ng kasalanan, ang kataasan, ang kapalaluan. Walang makalulusot dyan.
ibabagsak at ibabagsak ng Panginoon. Sino ang makakitaan niya ng kataasan, kayabangan, kapalaluan? Kaya may presyo po ang pagiging prideful. Amen. So yun po ang ating tatalakayin, mga kapatid. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo po ang salita ng aming papakinggan sa gabing ito. At nawa ang mga aral, mga prinsipyo, ang mga panuntunan na aming pong maririnig, Panginoon, ay maisapuso po namin, O Diyos. Nang sa gayon, ay malakaran po namin ang aming buhay na ito na kasiyasiya sa iyong paningin. Salamat po, Ama, at ako na yung lingkod ay kasangkapan mo lamang. Tanging labi mo, Panginoon, magsalita sa kanila. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ang buhay ng isang tao sa Biblia na yung kanyang katanyagan ang nagatid sa kanyang pagbagsak. Yung kanyang pagiging sikat, tanyag, makapangyarihan, naging mayabang siya, at yun ang dahilan ba't siya binagsak ng Panginoon. Ang tinutukoy ko po ay sa ikalawang Kronika, chapter 26, verse 1 to 23. Si Haring Uzzias. Si Haring Uzzias. Nakalagay ba dyan? 2 Chronicles, chapter 26, verse 1 to 25 to 5. Hindi. Okay. Babasahin ko po, At himayin po natin yung mga talata po sa kabanatang ito na ikalawang Kronika, kabanata 26. Sa buhay ni Haring Uzzias. Okay, may mga Biblia na kaharap, ito man ay sa application sa cellphone o kaya yung literal na Bible, samahan niyo po ako. 2 Chronicles chapter 26. Yung buong chapter na ito. Pero babasahin po muna natin yung verse 1 to 5. Ano po? Sabi po, ang ipinalit ng mga mamayan ng Huda kay Amasiya bilang hari ay ang anak nitong si Uzziah na 16 na taong gulang. Siya ang bumawi ng Elat at ang muling nagpatayo nito matapos mamatay ang kanyang amang si Amasiya. Si Uzziah ay 16 na taong gulang nang maging hari sa Jerusalem. Siya tumira. At naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amasiya. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. So yun po, hanggang dun muna. Hanggang verse 5. No? Makikita po natin, nabasa po natin mga kapatid, ilang taon po si Uzzias nang siya po ay makitalagang hari. Maaga namatay tatay niyang si Amasiya. 16 years old. Nang maging hari po siya ng bansang Huda. Ibig sabihin, kahit na po siya ay bata pa, wala naman pong ibang maipapalit. At siya po yung next in rank na po. Siya po yung heir ng throne. Kahit na 16 years old siya, ay inilagay siya. Pero kahit na 16 years old siya, meron na po siyang angking galing at talino. At ito po ay dahil sa Panginoon. Sabi doon, dumudulog daw siya sa verse 5 sa Diyos sa panahon ni Zacarias. Ibig sabihin mga kapatid, yung kakayanan niyang mamuno sa edad na 16 na taon, not from himself. Kasi 16 years old ka pa lang, kundi by the wisdom of God. Amin o ba? Sa gabay at patnubay ng Panginoon sa kanya. So pinamunuan po niya ang Huda. For how many years? 52 years. 52 years ka naghari. Ito'y napakahaba na para sabihin totoong siya ay naging matagumpay na hari. Nag-reign siya for 52 years. Meaning, galing talaga ng hari na ito. Amen o ba, mga kapatid? Ngayon, isa-isahin pa natin, detalyahin po natin, ano-ano itong mga pagtatagumpay ni Haring Uzziah? What are these Uzziah's success, no? Nandiyan ba? Spiritual success.
Binasa po natin yung verse 1 to 5. Sabi doon, anak daw siya ni Amasayas, ni Haring Amasiyas at ni Reyna Deucalia. Itong dalawa na ito na kanyang mga magulang, meron po silang takot sa Diyos. Mga mananampalataya po ito ng Panginoon na marahil siyang nagdala sa kanya para siya man po ay maging tagasunod ng Diyos. Magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya ang buhay ni Uzzias, sa mga unang bahagi ng kanyang buhay, naging kalugod-lugod siya sa Panginoon. Yun ang sabi ng verse 4. Matuwid ang ginawa ni Uzzias sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amasiyas. Spiritually, kakitaan mo talaga siya ng pagiging maka-Diyos na po. At sabi pa doon sa verse 5, sa panahon daw po ni Zacarias, na isang sacerdote at propeta pala, tinuruan siya na magkaroon ng takot at manalig sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, pagdating naman ho sa mga victories sa battle, mababasa po natin verse 6 to 7. Ano nakalagay? Nakipaglaban siya sa mga Filisteo at winasak niya ang mga pader sa mga lungsod ng Gat, Jabni at Asdod. Pagkatapos, nagpatayo siya ng bagong mga bayan malapit sa Asdod at sa iba pang mga bayan ng Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos sa kanyang pakikipaglaban sa mga Filisteo, Meyoneo, at sa mga Arabo na nakatira sa Gur Baal. Kita niyo mga kapatid, ang dami rin niyang pagtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Nalupig niya mga Filisteo, mga Arabo, mga Meyonita. At nasako po niya lahat ng kanilang mga lupain. At ito'y dahil kanino? Dahil sa tulong ng Panginoon. Yun nasabi doon sa verse 6 Diba? Verse 7. Tinulungan siya ng Diyos sa kanyang pakikipaglaban. Pangatlo, na kanyang pagtatagumpay, economic and food resources. Verse 8 to 10. Nagbabayad ng buwis ang mga Amonita sa kanya at naging tanyag siya hanggang sa Egypto dahil sa naging makapangyarihan siya. Pinatatag pa ni Uzziah ang Jerusalem sa magitan ng pagkapatayo ng mga tore sa sulok ng pintuan, sa pintuan na nakaharap sa lambak at sa likuan ng pader. Nagpatayo rin siya ng mga tore sa ilang at nagpahukay ng mga balon, irrigation, na naimbakan ng mga tubig dahil marami ang kanyang mga hayop sa mga kaburulan, sa kanluran at sa kapatagan. May mga tauhan siya na nag-aalaga sa kanyang bukirin at ubasan, sa kabundukan at sa kapatagan dahil mahilig siyang magtanim. Kita niyo yung tagumpay na ito pagdating sa material na bagay ni Haring Uzzias, maging ng bansang Huda. Yung mga Amonita raw po, nagbubuwisa nila. Ibang bansa po ito pero nagtatak sa kanila. Why? Kasi ano po sila colonized ng Huda nung mga panahon na ito nang siya po ang hari. Tapos nakapagpatayo siya ng mga malalaking irigasyon. Para saan? Sa kanyang mga bukirin. Sa kanyang mga alagang hayop. At pinatayo niya yung mga tore sa palibot po nito. Sa buong Jerusalem. Doon sa mga taniman na yan, irigasyon. Para bantayan po mula sa kalaban, laban sa mga kaaway po niya, yung pinagkukunan nga nila ng pagkain, yung food resources nila. Pang-apat na success na makikita po natin kay Haring Uzzias, yung military stability. Sa verse 11 to 15, ano nakasulat doon? May mahuhusay na sundalo sa Uzziah na laging handa sa labanan. Sila'y binuo ni Jeiel na kalihim at Maaseya na opisyal sa ilalim ng pamamahala ni Hananiah na isa sa mga opisyal ng hari. Ang mga commander ng matatapang na sundalo ay ang mga pinuno ng mga pamilya na 2,600 lahat. Ang kabuang bilang ng mga sundalo ay, English na lang, 307,500. Sila'y mahuhusay sa labanan at handa sa pagtulong sa hari laban sa mga kaaway niya. Ibig sabihin mga kapatid, nabasa po natin, nakabuo siya ng napakalaking hukbo. Army na batikan, matatapang at mahuhusay na mandirigma. Sipin nyo, 300,750 nakawal
Pinanunuan po sila ng mga matatapang din at magagaling na mga commander. 2,600 commanders. Sa ilalim ho ng mahusay na pamahala ni General Hananias. Sabi po doon, mga kapatid. Tapos, sabi pa sa verse 14, tuloy ko po, binigyan sila ni Uzziah ng mga pananggalang, sibat, helmet, kasuotang panangga ng katawan, pana at tirador. Kompleto. Kompleto sa pakikipagdigma. Kompleto sa espada, pana, sibat, panangga, pati armor. So masasabi natin, very sophisticated na rin po. Sa panahon na ito, yung kanila pong mga gamit na pandigma, yung kanilang mga kasuotang pandigma. At hindi lang yun, mga kapatid. Sabi pa sa verse 15, nagpagawa rin si Uzziah sa mahusay na manggagawa ng makina. Makinarya. Para gamitin sa pamamana at sa paghagis ng malalaking bato mula sa mga tore at sa mga sulok ng mga pader. Wow! May kanyon sila doon. Ibang klase nga lang, mga kapatid. Nagpapagpagawa po siya ng mga makinarya na ang punupukol mga pana. Mga pana. Sa panahon natin ngayon, missile na yan, di ba? Nasa malayo mararating nun. Tapos mga malalaking bato. Sa panahon natin ngayon, baka nuclear na po yun. Malalaking bato. Di ba napapanood natin yun sa TV? Mga gera ng unang panahon. Ang panahon ng Biblia. Isipin niyo, mga kapatid, makagawa ka ng ganito sa panahon mo, matalino ka, magaling ka, hari. Talagang kinatatakutan po at naging tanyag itong si Haring Uzziah at ang Huda ng panahon ng kanyang pong paghahari. Kaya nga, sabi doon, ang panglima na tagumpay niya, yung international prestige. Verse 15. Ano ang sabi doon? Tuloy muna natin. Sa verse 15, basahin ulit natin, nagpagawa rin si Uzziah na mahusay na manggagawa ng makina para gamitin sa pamana at paghahagis ng malalaking bato mula sa mga tore sa mga sulok ng mga pader. Naging tanyag si Uzziah kahit saan. Dahil tinulungan siya ng Panginoon hanggang sa naging makapangyarihan siya. Ang sabi doon sa verse 15, naging tanyag si Uzziah kahit saan. At kanina, binasa po natin doon sa verse 8, naging tanyag si Uzziah hanggang sa Ehipto dahil sa naging makapangyarihan siya. Ehipto, mga kapatid. Bakit? Ang Ehipto ng mga panahon na ito, mayamang bansa yun, civilized country na. Pero nire-recognize siya na kasing galing nila, kasing husay, kasing makapangyarihan. Ehipto yun, na nire-recognize sila ang bansang Huda ng panahon ni Haring Uzziah. Ganon po yung pagiging tanyag ni Uzziah ng panahon niya. Anong susi ng kanyang patagumpay? Sa verse 15, kung babasahin natin muli, naging tanyag si Uzziah kahit saan dahil tinulungan siya ng Panginoon hanggang sa naging makapangyarihan siya. Hello? Dahil sa Panginoon. Sa verse 5, kung babalikan po natin, nakasulat doon, hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Ganyan ho kagaling si Uzziah dahil sa Panginoon. Amen ho ba? Kaya lang ho, mga kapatid, doon sa verse 16, ang sabi, pero naging makapangyarihan siya, pero nang maging makapangyarihan siya, naging mayabang siya. Sabihin nga natin, mayabang. At ito ang nagpabagsak sa kanya. Sabi po ng Bible. Makapangyarihan nga siya, sumikat nga siya, naging tanyag nga siya, pero lumaki naman po ang kanyang ulo. Lumobo. Kaya pala, pagka lumaki ulo, lumobo.
Kasi yung lobo, mga kapatid, di ba, pag may hangin sa loob, umaangat eh. O, ngayon, nangyari po kay Josias, umangat masyado. Ang tingin sa sarili niya eh. Wala nang dadaig sa kanya. Hindi siya nanatili sa ground. Hello, mga kapatid. Yun. Nalasing siya kasi sobra sa tagumpay. Kaya naging mayabang siya. Dahil doon, ang sabi ng Bible, yun ang nagpabagsak sa kanya. Paano siya bumagsak? Paano ba siya naging mayabang? Sabi po, hindi siya sumunod sa Panginoon na kanyang Diyos. Sa verse 16. Dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Nilapastangan po niya ang templo ng Panginoon nang siya po'y pumasok dito para personal na siya yung magsunog ng insenso o ng kamanyang sa altar. Ginawa niya po ito, mga kapatid, na hindi niya dapat gawin kahit hari siya. Pinagbabawal po ito ng Diyos. Ang pwede lang gumawa ng mga Levita, mga pari, mga saserdote. Mababasa po natin niya sa aklat po ng Bilang, chapter 16, verse 14. Balikan natin. Ano ang kalagay dyan? Isa itong babala para sa mga Israelita na walang sino mang makakalapit sa altar para magsunog ng insenso sa Panginoon, maliban lang sa mga angkan ni Aaron. Sino ba yung angkan ni Aaron? Mga Levita, mga pari, mga saserdote. Sila lang ang pwedeng magsunog nito. Si Josias, mga kapatid, ang feeling po niya, dahil sa malaking tagumpay at karangalang kanyang natamo, inisip niya, karapat-dapat din siyang maging spiritual head, spiritual leader ng bansang Huda. Hello? Inangkin niya yung posisyon na hindi naman binibigay sa kanya ng Diyos. King ka lang, hindi priest. Pero sumobra, mga kapatid. Gusto na rin niya maging spiritual leader o head ng bansang Huda. Pinalalahanan po siya ng mga pare, ng mga sacerdote. Ang sabi po doon sa verse 17, sinundan siya ni Asaria na punong pari at ng 8 matatapang na mga pari ng Panginoon, matatapang. At sinaway si Uzziah. Sinabi nila, Uzziah, hindi ka dapat magsunog ng insenso para sa Panginoon. Ang gawain niya ay para lang sa mga pari na mula pa sa angkan ni Aaron. Sila ang pinili ng Panginoon para magsunog ng insenso. Lumabas ka sa templo dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon Diyos. Pinagsabihan siya ng mga spiritual leaders, ng mga sacerdote, ng mga pare, sa pangunguna po ni Asaria, na huwag ituloy yung kanyang ginagawa. Pero anong ginawa? Sa verse 6:19, labis na nagalit si Uzziah sa mga pari. Imbis na tumanggap ng koreksyon, imbis na itigil yung kanyang ginagawang mali, na hindi niya dapat ginagawa, tinuloy pa rin niya, nagalit pa doon sa mga nagtuwid sa kanya. At ano nangyari doon sa verse 19? At habang hawak niya ang sisidlan ng insenso sa may altar sa templo ng Panginoon, tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang kanyang noo. Ketong po yun, mga kapatid. So dahil po sa kayabangan at katigasan ng ulo ni Haring Uzziah, nagkaroon po siya ng ketong. Nag-start po yan sa noo. Ang pagkakasala ng tao, mga kapatid, nagsisimula sa isip di ba? Napaalalahanan lang po tayo ng Panginoon. Nang minsan nakala po natin ay kung hindi naman natin ginagawa, nasa isip pa lang natin, hindi tayo nagkakasala. Ang pagkakasala po sa isip nagsisimula. Kahit hindi yung pag ginagawa. Kaya bantayan po natin ang ating isip. Itong si Uzzias, hindi naman niya gagawin yung kundi muna niya naisip. Hindi umak sa ulo niya. Yung mga bagay na ito, hindi siya naging mayabang. Sa isip pa lang. Tama ba, mga kapatid?
So sa ulo nagsimula, sa noo niya nagsimula yung ketong. At ang sabi ho ng verse 20 to 21, nang makita ni Azaria at nang makasama niyang pare na tinubuan ng malubhang sakit sa balat sa noo si Uzias, nagmadali siyang ilabas ito. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya pinarusahan ng Panginoon. Verse 21, may malubhang sakit sa balat si Haring Uzziah hanggang sa araw na namatay siya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay at hindi pinayagang makapasok sa templo. Si Jotham na anak niya ang siyang namahala sa palasyo at sa mga mamamayan ng Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Uzziah, mula sa simula hanggang sa katapusan ay isinulat ni Propeta Isaias na anak ni Amos. Nang mamatay si Uzziah, nilibing siya malapit sa libingan ng mga ninuno niyang hari. Hindi siya isinama sa kanila dahil may malubhang sakit siya sa balat at ang anak niyang si Jotham ang pumalit sa kanya bilang hari. Kita niyo mga kapatid, kung ano ang naging bunga at resulta ng kayabangan niya. Nagkasakit siya ng ketong. At dahil sa pagkakaroon niya po ng ketong, inalis siya sa palasyo. Tinanggal siya sa pagiging hari. Inaliyo siya sa kanyang pamilya at hindi na siya pinayagang makapasok pa ng templo ng Diyos. Ang daming repercussions. At ang pinakamasakit sa lahat mga kapatid, namatay po siyang may ketong. Alam niyo kung saan siya nilibing? Hindi sa libingan ng mga hari. Katabi lang ho ng libingan ng mga hari. Sa isang field doon. Kasi nga daw, ang sabi ng Bible, mga kapatid, inilibing siya malapit sa libingan ng mga ninuno niyang hari, hindi siya isinama sa kanila dahil may malubhasang sakit sa balat. Kasi ninyo mga kapatid, hindi man lamang ikaw binigyan ng, ang tawag dito, ng honorary burial bilang hari. Pati sa kamatayan mo, hindi ko pinarangalan. Nakakalungkot to mga kapatid, yung nangyaring ito kay Haring Uzziah. Why? Dahil sa kanyang pagmamayabang, kanyang pagmamataas, binagsak siya ng Panginoon. Ano matututunan po natin dito? Ano ba yung mga causes to falling into sin of pride? Ano ba yung maaaring maging sanhi ng kayabangan ng isang tao? Magbibigay lamang po tayo ng 5. Bilisan ko lang po ito. Sana. Una ho, becoming overwhelmed by success. Ganyan ang nangyari po kay Haring Uzziah. Na-overwhelmed siya ng success. Nalasing siyang masyado sa tagumpay, karangyaan, karangalan, kasikatan. Alam niyo, hindi mo masamang kilalanin natin nagtagumpay tayo, malayo ang ating narating. Marami tayong nagawa, natamo sa buhay, naging may influensya tayo, naging mayaman tayo. Walang masama po doon. Nakilalanin natin yan. Ang masama, yung angkinin natin lahat ng ito dahil sa ating sariling pamamaraan. Kinalimutan natin ang Diyos. Hindi natin kinilala ang Panginoon. Hindi natin sinaalang-alang ng Diyos. Hello, mga kapatid. Ano mang pagtatagumpay natin sa buhay, tandaan po natin. Ano man pong ating mga nararating, ano man pong ating mga natatamo, na yaman, o kasigatan, o kasing karangyaan, ay dahil po ito sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Yung last part ng buhay ni Uzziah, hindi niya kinilala ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya hindi siya naging maingat, naging mayabang tuloy siya. Yung posisyon na hindi para sa kanya, inaangkin na rin niya. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, pero alalahanin niyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahan maging mayaman. Kung papalitan po natin yung salitang maging mayaman ng karangyaan o ng kasikatan o ng katalinuhan, pwede. Pero alalahanin niyo na ang Panginoon ang inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng kakayahan maging matalino, maging sikat, maging malakas, maging makapangyarihan. Alalahanin daw natin.
Amen ho ba? Marami ho nakakalimutan kasi ang Diyos kapag sila po ay nasa taluktok na ng tagumpay. Nalilimutan na nila na ang Panginoon naglagay sa kanila doon, na ang Panginoon nagbigay sa kanila nito, na ang Panginoon ang tumulong sa kanila para makamit yun. Pinagpapalit ng tao, pagka marami ng pagpapala, pinagpapalit na ng tao ang nagpala sa pagpapala. Tama ba? Yun nakalulungkot po. Nakatotohanan nangyayari sa paligid. Mas minamahal pa nila yung mga bagay na bigay ng Diyos kaysa ang Diyos na siyang nagbigay nito. Mas minamahal pa nila yung mga bagay na kanilang natamo, tinataglay at naabot kaysa sa Diyos na siyang dahilan ng lahat ng ito. Sabi ho ng unang Juan 5:15-17, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at anumang pagmamayabang sa buhay, hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Ang sabi po rito ni Juan, mga kapatid, hindi pa pwedeng umiibig ka sa Diyos, umiibig ka rin sa mundo. Pag iniibig mo ang Diyos, hindi mo iibigin ang mundo. Pero pagka iniibig mo ang mundo, mawawala ang pag-ibig mo sa Diyos. Kasi you cannot serve two masters, sabi ng Panginoon. Either you accept the one and reject the other. Di ba? Mga kapatid, hindi pwedeng dalawa yung naghahari sa puso, sa trono ng buhay mo. Hindi pwedeng mahalin ang dalawang ito. Ang Diyos at ang mundo ng sabay. Hindi. Hello, mga kapatid. Yung mga bagay ng mundo, ating pong naabot, tinataglay, lahat ng yan po ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Sabi nga po ng Mateo 6:26, ano ba ang makapala ng tao? Mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? May ibig sabihin dyan, ano kabuluhan ng mga bagay na taglay mo kung wala ka naman Diyos? Mayaman ka nga, sikat ka nga, tanyag ka nga, makapangyarihan ka nga, magaling ka nga, matalino ka nga, higit sa nakararami, pero wala ka naman Diyos. Anong kabuluhan niya? Alam niyo si Pablo, isang magandang halimbawa po, na magaling siya, matalino siya bilang Pariseo. Kaya nga ho, siya ay naging masugid na taga-usig ng mga Kristiyano ng panahon siya po ay hindi pa Kristiyano. Hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pinatunayan niya talaga na mahusay siya, magaling na leader po bilang Pariseo. At pinagmamalaki niya ito. Sa aklat po ng Filipos, sa aklat ng Galacia. Mababasa niyo po. Pero lahat daw ng ito, mga kapatid, nabaliwala nang makilala niya si Kristo. Ibig sabihin, hinubad niya lahat ng ito, tinapon niya lahat ng ito, mapunta lang sa kanya ang Panginoon. Kaya nasabi niya sa Filipos 3:8 ay ganito, at hindi lang yan para sa akin ang lahat ng bagay walang halaga. Ano yung mga bagay na ito? Yung mga honors na nakakamit niya nung panahon hindi pa siya Kristiyano. Yung pagiging masugid niya na tagasunod ng relihiyon ng mga Hudyo, Judaism. Lahat ng yan, binaliwala niya. Winalang halaga niya kung iahambing sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itunurin ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Sana ganun po tayo, mga kapatid. Amen? Kung ano man po yung ating tinataglay, ano man po yung ating marating, ano man po yung mga bagay na tinatamasa po natin ngayon, lagi nating isipin at alalahanin, mga bagay po na ito, bigay ng Panginoon. At dahil bigay ng Diyos, hindi po ito
ang dapat na kumilang sa ating mga buhay, kundi po yung nagbigay. Amin o ba? Hello, nandiyan o ba kayo? Na pwedeng mawala ang lahat ng ito. Huwag lang ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, pag nawala sa iyo, baliwala na rin ang lahat. Amen. Pero kapag ka, wala ka ng mga bagay na ito, pero meron kang Panginoon, nasa iyo pa rin ang lahat. Yan ang tandaan po natin. Pangalawa na cause ng failure o ng fall natin sa sin of pride, mishandling of praises or recognition from others. Dalawang bagay na pwedeng maging epekto sa iyo ng papuri ng tao. Lalo kang maging ganado, inspirado sa inyong pagpupunyagi, no? Sa isang bagay, or lalo kang maging mayabang. Sana doon tayo sa una, wag doon sa pangalawa. Ganahan ka, mag-inspire ka sa nagawin ng isang bagay dahil may mga taong nire-recognize, binibigyan ka ng credits, at tumatanggap ka ng papuri at honor sa kanila. Pero huwag tayong maging mayabang. Maging maingat po tayo mga kapatid sa mga papuring binibigay ng tao. Kung totoo hindi sa iyan. Amen? Kaya huwag mo angkinin. Ano dapat mong gawin? Nabalik agad sa Panginoon. Pag pinupuri ka ng tao, hindi sa iyan. Sabihin mo kagad, hindi akin to. Hindi akin yan. Para sa Diyos yan. Sa Kanya ang kapurihan. Sa Kanya ang kaluwalhatian. Tama ho ba, mga kapatid? Pinupuri ka ng iba dahil matalino ka, matayog yung narating mo, malayo ang narating mo, naging mayaman ka, naging sikat ka, okay lang. Pero kaagad, ibalik mo sa Diyos. Huwag mo itong stock sa puso mo. Dahil hindi yan. Sa Diyos yan. Sa Diyos ang kapurihan, brad. Sa Diyos ang kaluwalhatian at karangalan, sister. Siya nagbigay sa akin ng kakayanan na magawa ko ang mga bagay na ito. Sa unang Korinto 1:31, kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Tama ba? Ayan. Isipin may layunin ng Diyos. Ba't ka dinala ng Panginoon? Bakit dinala ka ng Diyos sa katayuan niyan? Ba't nandiyan ka? Bakit meron ka niyan? Para ano? Para ang Diyos ay maparangalan at maluwalhati sa buhay mo. Yun lagi ang maging laman ng isip at puso natin. Kaya ako, nilagay ng Panginoon sa katayuan ito na magkaroon ako ng influensya sa kapwa ko, maging makapangyarihan ako, maging mayaman ako, maging matalino ako, magawa ko yung mga bagay na hindi nagagawa ng iba dahil may layon na ng Diyos at yun ay para sa kaluwalhatian niya. Amen ho ba mga kapatid? Hindi ka ilalagay ng Panginoon sa kalagayan yan pag hindi ka marunong mag-handle. Sa totoo lang po. Kasi sira mo lang, mahal ka ng Panginoon. Kasi sira mo lang. Pag pinilit mo ang Diyos na ilagay ka sa posisyon na yan, pag pinilit mo ang Panginoon na ibigay sa iyo yung bagay na hindi ka pa handa, ikawawasak mo yan. Hintayin mo na ng Panginoon maging hinog ka sa posisyon yan, sa mga bagay na yan. Kasi baka bumagsak ka. Kaya mag-iingat po tayo sa mga hinihiling po natin hingi sa Panginoon. Baka nga ibigay ng Diyos, ikawasak mo naman. Ikabagsak mo naman. Tama ho ba mga kapatid? Huwag tayong maging marunong sa Diyos. Hayaan po natin, ang Panginoon, hubugin muna tayo. At dumating yung bagay na yun na hinihiling mo sa Kanya. Pag nandun ka na, ang puso mo, hindi mayabang. Hindi palalo. I-recognize mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Meron pong kasabihan ako nabasa, a turtle on a fence post. Kahit ano po, nakakalim niyo po ba ibig sabihin? A turtle on a fence post. May picture sana akong papakita. Kalimutan ko sabihin kay Ma. Yung turtle daw po, nakapatong doon sa poste ng isang fence. Ano nangyari? May maipapakita ka ba ng anak?
Sorry. Paano nangyari yung pong pagong nasa ibabaw ng poste o nasa ibabaw ng bako? Paano nangyari yan? Sige nga, sagutin niyo. Logic. Hindi siya sumampa doon. Hindi siya gumapang paakit nun. May naglagay sa kanya doon. Tama ba? Imposible para sa kanya marating yun. Pero narating niya yun, naging posible dahil may naglagay sa kanya doon. Tingnan niyo na lang po, i-google niyo yung image, tingnan niyo po. A turtle on a post, on a fence post. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ho tayo makakarating at hindi natin makakamit ang isang bagay. Kayamanan, kataningan, kasikatan, hindi dahil sa Diyos. At dahil siya ang may cause nito, ang naglagay sa atin, siya ang dapat na mapapurihan, siya ang dapat mataas, hindi tayo. Amen ho ba? Ganun po natin dapat i-handle yung mga papuri at parangal na binibigay sa atin ng ating kapwa. Ibalik natin sa Panginoon. Huwag natin ang kinin. Pangatlo, seeing yourself whom no one can surpass. Yan pa ang isa sa mga cause ng fall into pride ng tao. Yung nakikita mo sarili mo na tila wala nang makakadaig sa iyo. Ang tendency kapag kami ganito kang uri ng attitude, na tipong ikaw na ang pinakamagaling, hindi ka na patadaig. Hindi ka talaga patatalo. Hindi mo pagbibigyan ng iba. At ang masakit, ang worst, mga kapatid, lalaitin mo na ang iba at lalo mo yung pagmamalaki ang sarili mo. At ang magandang halimbawa po niya sa Matthew chapter 18, yung Pariseo at yung maniningil ng buwis na pumasok po sa templo. Yung Pariseo, nang siya po ay yung maniningil ng buwis, nang siya po ay pumasok sa templo, dinadagukan niya yung kanyang dibdib at sinasabi sa Diyos, isa po akong makasalanan, di ka dapat sa iyo. Samantalang yung Pariseo, ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat ako ay matuwid, hindi katulad ng tao ito. Ang tinuro niya yun ng maniningil ng buwis. Hello. Nilait-lait na niya yung kapwa niya para lang palabasin siya po ay magaling. Mahusay. Huwag nating isiping magaling po tayo kaysa sa iba. Hindi po lahat ng meron tayo, hindi lahat ng taglay po natin, hindi taglay ng iba. Meron po rin tayong mga wala na taglay ng iba. Kaya huwag nating isiping tayo po ay mas magaling, mas matalino kaysa sa iba. Sabi ng Filipos 2:3-4, huwag kayong gumawa ng anumang bagay gaya sa makasiring hangarin o sa paghahangad na mataas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa, ituring na mas mabuti, mas mainam, mas magaling, mas matalino ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Kasi nga, ang tao, mga kapatid na palalo, sobrang yabang po niya. Wala nang isipin niya, kundi sarili niya. At yung mga taong nagtatangka na marating yung narating po niya, pipigilan pa niya. Dahil ayaw niya na meron po siyang aaway dun sa taas. Ayaw niyang siya may kakompetensya. Ayaw niya na meron siyang katulad. Ganyan po ang tao, mga kapatid, na nakikita niya ang kanyang sarili. Sobrang galing. Pang-apat po, desiring for more. Pang-apat na dahilan kung bakit po tayo nahuhulog sa kapalaluan, bumabagsak dahil sa kapalaluan. Yan po ang naging ugat ng pagkakasala ni Uzias. Tinangad niya po yung mga bagay na hindi po para sa kanya. Yung posisyon ng pagiging saserdote, inangkin na rin niya. Nagsunog siya ng insenso sa templo ng Panginoon na hindi dapat ginagawa kahit hari pa siya. Totoo sa isa itong uri ng pag-iimbot, covetousness. Pag sinabi natin covetous,
Pinapakailaman mo yung bagay na hindi sa iyo. Na hindi dapat mong ginagawa, hindi para sa iyo. Amin ho ba, mga kapatid? Nagiging bukang bibig natin, parang kaya ko rin yun. Kahit hindi naman natin kaya. Ipilitin natin. Pero paano kung hindi naman